meron tayong bagong ilaw na pwedeng ikabit sa ating Suzuki Espresso. Daytime running lights. Pwede rin to sa ibang sasakyan kasi universal to, kagaya ng Ford Ranger, Ford Raptor, at sa kahit ano pang klase ng sasakyan kasi nga universal ito. So yung ilaw na to, sa front bumper siya kagaya nito. Pero ang ating set is 4 lights. Ito. So pagbukas, meron tayong 4 na ilaw, ganito. Ayan. Tapos, meron na rin siyang kasamang harness. Ganito. So, plug and play na to mga bossing. Itanggalin ko lang to sa pagkakatali. Okay, pakita ko na kagad yung installation nito. Bali, dalawang proseso ng installation ng ipapakita ko. Una, ikabit natin yung mga ilaw sa... Pakita ko muna ng malapitan yung ilaw. Ayan. Kabit na natin yung mga ilaw sa ating harness. 4 yan. Ayan. Tsaka yung mga wire niya mga bossing is sealed. High quality yung wire niya. Ayan, mahaba din. Okay, ayusin ko lang. Meron ako ditong baterya para matesting natin yung kanyang ilaw. Sa dulo ng harness, ito siya. Merong 2 wire na nakabalat na. Merong black for negative, red for positive. So, ang unang way para ikabit ito is i-connect natin sa park light. Napakadali lang. I-connect nyo lang sa park light yung positive at negative at iilaw na yan. Yan. So, every time nakabukas yung park light nyo or headlight, iilaw yan. Siyempre, pag pinatay nyo yung park light or headlight, mamamatay din. So, yun yung pinakamadaling way ng pagkabit nitong front bumper lights. Amber color yan mga bossing. Hindi pwede yung ibang kulay like blue, red, hindi yan pwede sa unahan. Baka mahuli pa kayo ng LTO. So, again, ang mga pwede lang na ilaw sa unahan is white, amber, at saka yellow. So, yung ganitong ilaw is pasok sa guidelines ng LTO. And merong another way para ikabit ito. Gagamit tayo ng voltage identifier. Itong voltage identifier, ang ginagawa talaga nito is ina-identify niya kung merong voltaheng dumadaloy na more than 12 volts. So, pag in-on natin yung ating engine at na-identify niya na meron ng dumadaloy na 12 volts na current, iilaw na to. Ngayon, pag pinatay natin yung ating engine, syempre ma-identify niya na bumaba na yung voltahe sa 12 volts, automatic mamamatay ito. So, ganito lang, napakadali lang. Itong ating voltage identifier is, syempre secure yung packaging niya. Ganyan. At meron na rin kasamang 2 fuse. Isang 10 ampere at isang 3 ampere. Ito. So, ang gagamitin natin is yung 3 amperes kasi mababa lang naman yung konsumo nito. So, 3 amperes yung kanyang fuse na dapat natin gamitin. Papalitan ko lang itong red ng 3 amperes. Ito yung ating 3 amperes. Kabit ko na dyan. Yan. Okay? So, napaka-basic lang naman ito mga bossing. Yung dulo nitong output, yan, output sa voltage identifier, ikakabit natin yan sa dulo ng harness. Red to red at black to black. At kapag naitap na natin yung dalawa, syempre balutan natin ng electrical tape. Yan. Or shrinkable hose para mas malinis to secure at hindi siya mag-short circuit. For now, ganyan lang muna kasi ite-testing natin. Yan. Ngayon, dito naman sa input ng voltage identifier, meron niyang 3 wire. Ayan. Ang gagamitin lang natin dito is yung red at yung black. Itong yellow, hindi na natin yung gagamitin. So, itong black, ikakabit natin to sa body ng sasakyan. Any metal part, as long as mai-attach nyo to, i-tornilyo nyo lang, okay na yon. And then, yung red,
syempre, idedirekta natin yan sa positive terminal ng baterya. So, kunyari, ito yung battery ng sasakyan natin. Itatap natin yung positive. Ayusin ko lang para makita nyo. Tatap natin yung positive na wire sa positive terminal ng baterya. Etong black, again, pwede nyo to itap sa metal part, sa body ground ng sasakyan. Pero for now, idedirekta ko siya dito sa baterya, sa negative terminal. Iilaw yan. Yan. And then, after few seconds, automatic na mamamatay yan. Ayun. Kasi na-identify niya na bumaba na sa 12 volts yung voltahe. So, ganun din yung mangyayari sa sasakyan natin. Tara, kabit na natin. Una natin gagawin is maglagay ng mark kung saan tayo magbubutas. Dito nilagyan ko na ng marker yung pinakagitna. Tapos, ipapattern ko itong pinaka-female connector. Magamit lang ako ng temporary white marker. Or kung anong mga marker na meron kayo dyan, pwede na yan. Importante magkaroon lang tayo ng guide kung saan tayo magbubutas. And then, after nan, gagamit ako ng cutter. Yan, any cutter naman, okay lang kasi malambot na plastic lang naman ito. Dahan-dahan lang kayo mga bossing kasi alam nyo na, matalas ang cutter. Yan. Kakat ko lang enough para pumasok yung female connector na manggagaling doon sa front bumper lights natin. After kong mabutasan, tatanggalin ko na yung excess na plastic. Ayan, tanggal ko na. And then, magkakabit na tayo ng front bumper lights. Pero bago yon, ilalagyan ko muna to ng sealant. Ayan, sealant para dumikit. Ayan, para hindi na rin pasukin ng tubig. Huwag masyadong marami mga bossing, enough lang para makover yung excess na butas at dumikit itong front bumper lights. Yan. Kasi pag dinamihan ninyo yung sealant, aapaw siya, mahirap linisin. And then after nyan, syempre, isushoot na natin. Next is, ikakabit na natin yung kasamang harness doon sa box. Ayan, 4 to. I-connect lang natin yung female connector na galing doon sa front bumper lights. At pasensya na nga pala mga bossing, merong mga manok dito sa kapitbahay namin. At nataon din na may gumagawa doon sa kabilang bahay. Pagpasensyahan nyo na. So after natin maikabit yung mga front bumper connectors, yan, magkakabit na tayo ng wiring natin. Pero bago pala yon, i-secure muna yung excess dito sa harness. Ayan, inamitan ko lang ng tali. Tapos ilalagay ko sa loob. Ayan, para malinis at hindi gulo-gulo yung wiring. And then yung dulo nito, yung positive is yung red, negative is yung black. I-connect ko siya dito sa voltage identifier. Bali, meron na nga pala kaming existing voltage identifier dito sa aming sasakyan kasi nung nagkabit kami ng DRL, kinabit ko din dito sa voltage identifier. So, same process lang. Dito na rin ako magtatap. Tatap ko yung itong ikakabit natin na front bumper lights. Bali, 2 ilaw o 2 load yung ikakabit ko dito sa aming existing voltage identifier. Yung DRL sa baba ng aming front bumper at yung 4 na ilaw doon sa taas ng aming front bumper. Yan, bali tatanggalin ko lang yung existing na connection dito, yung rubber, and then i-connect ko na. Again, yung black, i-connect natin sa black, and then yung red, i-connect din natin sa red wire na manggagaling doon sa ating voltage identifier. And then after natin ma-connect, syempre kailangan natin ilagyan to ng insulation. Gagamit lang ako dito ng electrical tape para maiwasan yung short circuit. At kung meron kayong shrinkable hose, mas maganda. Mas malinis kasi yung kakalabasan. Then after nyan, testing natin.